interview kita ate ah. Ha? Aga nyo te ah. Aga, una kayo ah. Eh sabi kasi may medical mission daw. Oo. Tapos hirap magpabunot ng ngipin. Oo nga, sige. Dito. Bunot ng ngipin. Oo. Lahat. Morning. Ibig sabihin, hanggang alas 2. Gising. Sino? Kobe. Hinintay mo si Kobe? Tinulugan ko nga. Ibig sabihin, si Alet. Pinaantay siya wala. Iba na naman yan eh. Ay, labo. Labo ng tat. Morning tita. Always remember the reason why you said yes to be a missionary. It's not about what you can do, but it's all about what God can do in your life. Amen. Amen po. Amen. It's about what God can do in your life. Sana po ngayong medical mission na to, marami ng sakripisyo, marami ng puyat, marami ng pagod ang nangyari sa preparation, at ngayon nandito po tayo ngayong araw na to sa day 1 ng medical mission natin. Let us always remember for the next few days that we will be spending here sa Southern Cebu, let us always remember, Lord, hindi ito patungkol sa lahat ng kaya naming ibigay, hindi ito lahat patungkol sa kaya naming gawin para sa iyo. Pero sa lahat ng gagawin namin, Lord God, for this medical mission, ito ay patungkol sa iyo at ito ay patungkol para sa iyo. It will never be about us because it will always be about you. About your grace, about your mercy, about your compassion, and about your unconditional love for all of us and for all of the people na paglilingkuran namin. Yun na nga po. Nangyayari na po ang action natin. Sa umaga pa lang. Kaya abangan nyo. Bakbaka na! Bakbaka na! Hoops! Hello mga kamed! Andito na naman po tayo sa ating panibagong araw ng pagbimisyon para magbahagi sa ating mga kapuspalad at naghihirap nating mga kapatid. Ano po? Welcome po again sa ating medical mission ngayong taong 2023! May ganun ba dapat effect? Okay, kailan may edit no? Okay, ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Cebu, yung probinsya ng Cebu. At ang ating venue ng ating medical mission ay sa Hinatilan, Malabuyok at saka sa Sambuan, dito sa south ng Cebu. Ayan. At ngayon po, nandito po tayo ngayon sa ating unang araw ng ating med mission. Nandito po tayo ngayon sa Hinatilan, kung saan magkakaroon po tayo ng iba't ibang serbisyo na ibibigay po natin sa ating mga kapatid. Ano po? Nandito po yung ating number 1. Mayroon po tayong consultation para sa mga adult, sa pedia, mayroong optical sa mga matatanda na malalabo na yung paningin. No? Meron tayong libreng salamin na ibibigay. Meron din po tayong dental para sa na sumasakit na yung ngipin. No? Kailangan tanggalin. Meron din tayong minor surgery at meron din tayong circumcision. Siyempre, hindi matatapos yung ating mid-mission nang walang pharmacy. No? Kailangan may libreng gamot din na ipamimigay para sa mga nagpapakonsulta. Ayan, abangan nyo po yung mga iba't ibang serbisyo at matutunghayan nyo po yung mangyayari sa buong mid-mission na to. So, again, samahan nyo po ako ngayon para mag-serbisyo para sa publiko. Yeah. Let's come before you, all Christ God, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Faith that leads to love, and faith and love that leads to action. Doing something good for others is faith in action. Para makatulong ng konti sa inyong pangangailangan. And of course, hindi ang known in need ay hindi lang sa physical healing.
Kaya nakita ninyo, nag-match tayo. Of course, gusto natin na andito to yung presensya ng Diyos, yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya kayo, lahat na hindi dito ngayon, hindi lang po ito yung simula at magtatapos mamayang hapon. Ang No One in Need, ang Live Christ, Serve Christ mission ay magpapatuloy na magmi-mission dito sa atin, dito sa inyo sa Hinatilan. Kaya we encourage you, after ninyo dito, go to the parish. Magsimba po kayo. Yun yung encouragement natin dito. When they have patience, you have to bring them. Ayun. Yan. Sabihin mo, mag-report ka doon. Yan. Ito, mag-check sila, try ito eh. Ito, mag-decide yung mga nurses na to kung saan sila gagaling, kung anong problema nila. Kung anong priority, lalagyan ng ulit. Saan priority nila? Muna, this treatment, pupunta doon. Tapos, they go to the next. Checkin nila. Right. Tuloy-tuloy. Ang last nila, pharmacies. Okay. Pag ganun. Ganun. Okay? Depende kung anong kailangan. Right. Oh, anong pangalan nyo? Anili. Emily. Oh, ilang taon na po kayo? Ilang taon na te? 46. 46? 46? Parang Ala. 25 ka pa lang eh. Oh. Taga saan ho kayo dito? Taga... Poblasyon. Poblasyon sa Inatilan. gano'ng kala? Inatilan din yun. Mga ilang minutes away. Lapit lang isang ride lang ng tricycle. Okay. So, Lapit lang sa cemetery. Sa cemetery ka nakatira? Oo, Inatilan. Ah, malapit lang. Sino kasama nyo dito? Ang pamilya nyo. Kaya mga bata. Sinong papatingin sila? Lahat kayo? Patuli. Ah, patuli. Alin dyan? Ilan taon? Alin dyan? Dalawa? Dalawa? Oh, Check up lang. check up. Dalawa. Ano pangalan nila? Pangalan mo? Anika Jean. Anika? Jean. Amber. Ilang taon na si Anika Jean? 3 years old. 3 years old. Check up lang, wala mang sakit pa. Tapos si Barbie. Amber. Hindi, Amber. Jean. Amber Jean. Pareho silang Jean. Kasi ikaw, te? Gina. Jean. Ah, okay. Gina. Amber Jean, Anika Jean. Tama. Papacheck up lang sila. Tapos yung dalawa, pangalan? Derek. Kai. At ikaw, te? Nicole. Nicole. Ilan taon ka na, Nicole? 23. 23. Okay. Tanda na. Nana. So ilang taon na sila? Si Kai at si 6 years old na. 2 years old. 2 years old. Papatuloy na si 6 years old. Handa na kayo? Oy, andam na ba na ako? Handa na kayo? Takot kayo? Hindi naman. Adlo ka daw nila. Ha? Sir, Nay. Ay, Doon daw kanya daw. sunod ako doon sa loob ha. No. Para makita kung ano. Kung malakas ka. Tayo Nicole, magpapatingin kayo. Check up. Paka-cleaning lang ako. Cleaning ng dental. Dagan mo kalungsod. San Pedro kalungsod. Oh, nga sila to. Kalungsod. Kagsing. Kagsing. Ayun. Ikaw ate, magpapa-dental ka lang o? Ako'y oh. Sa likod may sakit sa likod? Sa main. Yung Adrian, ako ipakuha diri bagang gamay lang kayong kuan ka Ayan. ng bugon. Oh, there's something as well that needs to be taken out. Ah, okay. Parang cyst. Oh, parang So minor surgery yun sa taas. Naka-schedule ba yun o walk ano lang kayo? Walk-in lang? Walk-in lang. Pero nagpalis na namin before December sa RHO. Pero dugay pa mi ang number oy 480 pa. 480 kayo. Oo nya 330 pa gitawag. Ala, lapit na yun. Masakit? Di naman kanang kuan bitaw mo siya unod mga tubo, gamay lang bitay. Just little growth Murag that just Oh. hangs off. murag kuan. Ah, like it hangs Oo. off. Okay, okay. Matagal na yun. Oo. Mga ilang buwan, ilang taon. Pag human siguro kapag namo kay anak isa. Pag human ko anak isa. After she had one of her kids. Kailan yun? 2004. Ah, okay. Tagal na. Ya, di man sakit. Okay naman. Pero Nagkadako. oh.
sa una magbantay ko mga mahilig mo pagbantay pasyente ko og mga hospital ba. Kuan siya nag pero dag siya kuan ba pero kuan lang kana nagkatubo ba gamay. Yeah, so it's been there, it doesn't hurt, but it just slowly grows, so she wants to take it out. Hanggang ngayon, lumalaki pa rin siya. Oh, hindi ko siya pero dili siya yung nitubong maayo kanang ni. Hindi ko na dyan siya ba. Just a little bit. Nya So, ingon man nakahiwalay siya sa, it's separate from Yeah. Mura siya kanang ug sa ato Bengals. pa wala ming guntingon kay nagbitay. Yeah, it's hanging, so it's like she would want to just cut it. Pero hindi masakit, no? Annalyn, no? Annalyn, Nicole, si Kai, si Derek, si Amber Jean, si Anika Jean, at si Ate Gina. Okay, sige. Andito tayo ngayon sa Hinatilan, Cebu for a medical mission. Ito yung big scale na ating medical mission for this year. And nagpapasalamat tayo sa local government of Hinatilan na tayo tinanggap, yung parish priest, tayo tinanggap dito para makapag-serve doon sa mga nangangailangan ng physical healing. Kaya maraming salamat for giving us the privilege na makapaglingkod. Ganon din sa ating mga volunteers doctor from the US, dito sa local doctor natin sa province of Cebu. Lahat ng involvement na kanilang ginawa dito, thank you very much for the support. And of course, siyempre, may kakaibahan. Maraming challenges, yung preparation nito with the local government, the provincial government, but at the end of the day, ay panalo pa rin. Ibig sabihin, kapit lang, laban lang, tuloy lang ang serbisyo para sa mahihirap. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa energy, resources, and money na talagang yung ibinuhos dito para masuportahan itong medical mission ito. As you see, nakikita nyo, thousands of patients na nangangailangan ng ating paggaling, ng ating suporta, ng ating tulong. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagkakataon na ibinigay para makapaglingkod dito sa mahirap na nangangailangan ng kanilang gamot. Sinabi mo kanina may mga challenges sa medical mission na to. Pwede pa-share yung mga ibang bagay para ma-appreciate din ng mga tao na nanonood dito sa YouTube channel natin para maisip nila kung ano yung scale ng ng challenge to put up a medical mission. Kasi ngayon, nagbigay tayo ng letter of request or approval, partnership with the provincial government last September. And nakarating kay Governor Gwen. So nagpadala siya ng representative, maraming meetings, and alam namin, sabi ko, para yatang alanganin, parang feeling namin na hindi matutuloy. But at the end of the day, ibig sabihin, kasi series of meeting, halos every week, meeting with the US, meeting with the provincial government, yung representative ng province, para dito sa medical mission na ito. Ngayon, kaya sabi kong maraming challenges kasi ang daming partners na dapat namin pagpaalaman. Yung mga medical societies ng province of Cebu, sa city of Cebu, different organization. And papasalamat na rin kami because yung support na nakipag-collaborate tayo sa IBP, ito yung IBP chapter, Integrated Bar of the Philippines Cebu chapter, through the help of Justice Ikong, Geraldine Faith Ikong, na siya yung nag-assist sa atin, Kumunek, at the same time kay Dr. Tess Herosa dito sa province of Cebu, sa grupo ng OPTA, na siya rin tumulong para tayo approve ng Medical Society of Cebu. So yon, at least the other day, bago tayo mag-start, ay nakahingi tayo ng endorsement. Yan. Okay, good. So follow-up question doon, Tito. Ano yung mga parang success traits or parang positive traits sa mga partners sa LGU or mga partners na local na pwedeng i-duplicate para mas maging smooth yung successful. So parang yung mga nanonood ng mga LGU na gusto makipag-partner or yung mga local partner, ano yung parang
mga lessons learned dito na para kung gusto nila makipag-partner up with No One in Need, anong kailangan? Yeah. Kung gusto nilang makapag-partner sa atin, sa No One in Need through this medical mission, sa local government, very welcome naman yon. So ang first step lang ay tumawag sa atin, makipag-coordinate sa atin, and then bibigyan natin ng procedures kung ano yung sistema, kung paano natin ginagawa, ano yung first step, second step, yung mga ganon. And then, ang malaking role kasi talaga dito is the local government for this medical mission. Sila yung may capability na magtawag ng pasyente kasi tayo ay organizer, tayo magdadala ng gamot, magdadala ng doktor, tayo magmobilize ng mga pangangailangan. Pero yung basic need ng medical mission is yung mga pasyente na pwede na lang gawin, pwede nilang i-prepare at tayo ay yung darating. And of course, ito kasi ay hindi naman kakayanin ng No One in Need lang. Kailangan natin ng partners, kailangan natin ng local government, kailangan natin ng medical association na magkasama-sama, magkaisa-isa para dito sa layunin na ito. Pati yung mga yung mga paperwork, yung mga Yes, yung preparation, endorsement, paperwork, Written yung endorsement ang laan ng mga medical societies, kailangan yon. Kasi with a different society yan, may opta group, may surgical group, may medical group, yung mga ganon. Kailangan natin yon. Of course, kailangan din natin ng pharmaceutical company to donate yung kanilang mga ekstrang gamot na pwede nating maibigay dito sa medical mission. Okay. Yan lang, may maidadagdag po kayo? Siguro, maraming salamat. Yun lang yung aming masasabi ngayon. In behalf of No One in Need, thank you very much sa lahat ng sponsors, sa lahat ng nagbigay ng time, talent, and treasure, energy para sa medical mission na ito. God bless us all. Tara! Tapos